Huwag na raw magpadala sa hocus-focus na pagbebenta at pagbili ng boto ngayong 2025 eleksyon. Baka kasi ang inakalang biyaya mula sa itaas, ikahimas mo pa ng rehas. Wala na raw kasing takas ngayong taon ang maaktuhang bibili at magbebenta ng boto ayon sa COMELEC. Kasunod yan ng paglalabas ng Resolution number 11104 na mas magpapalakas pa sa itinakda ng kontrabigay resolusyon ng ahensya. Sa ilalim ng resolusyon, maaari nang arestuhin ng sinumang law enforcement officer ang magtatangka at maaaktuhang nagbebenta at bumibili ng boto kahit pa na walang warrant of arrest. Kukumpiskahin din ang mga sample ballot, campaign material at iba pa. It is purposely sought to curb itong vote buying. Bakit kailangan nating ilimit o kontrolin yung vote buying? Para mas credible ang elections natin. Yun ang purpose nito, no? Kasi pag lahat ng mga botante natin, ang kanilang boto ay nabili, so asan ang credibility ng elections? Di ba? So, kailangang i-curb natin yung mga allegations at i-address yung allegations ng vote buying para mapanatili na ang election natin ay hindi lamang peaceful, hindi lamang orderly, kundi most importantly, dapat credible ito. Ipatutupad din ang ayuda ban 10 araw bago ang halalan. Lahat ng klaseng ayuda ay ipagbawal 10 araw bago mag-eleksyon. Sa kasalukuyan, yung AIX pa lamang ang pinagbabawal 10 araw bago mag-eleksyon. Subalit yung committee na pinangungunahan ni Commissioner Ernesto Ferdinand Maceda ay nagpupursige na lahat ng klase ng ayuda ay ipagbabawal. Kumpiyansa naman ang ilang residente sa Baguio City na hindi madadala sa mga ganitong modus sa eleksyon. Yes, maganda naman yung gano'n, no? Yung walang pera-pera. Yung puro katotohanan lang. Para walang hindi magulo ang ating eleksyon, di ba? Umaasa si Ate Rose na sa tulong ng panibagong resolusyon ay maiwasan ng pagbili ng boto at matiyak na maupo sa pwesto ang karapat-dapat. Pero ang malaking tanong ngayon, kaya ba ng mga Pilipino na gawing may integridad, makredibilidad, tapat at payapa ang eleksyon? Ang sagot, marahil matagal nang nasa kamay ng botanteng Pilipino. They're actually insulting you, voters, no? Kasi binibili nila yung dangal mo bilang botante. And I'm stressing this during my lectures. Ang mga botante po ay employers. Gusto mo ba na susuhulan ka ng empleyado mo ng pera para i-appoint mo siya sa trabaho? Hindi naman yata tama yon. Ang pagbenta at pagbili ng boto ay direktang paglabag sa Section 261 ng Batas Pambansa bilang 881 o Omnibus Election Code. Ang sinumang mahuli ay maaring makulong ng hindi bababa sa 1 taon hanggang 6 na taong pagkakakulong at maaaring magmulta ng hindi bababa sa 10,000 piso. Maaari ring ma-disqualify ang tumatakbong kandidato at matanggal ang karapatang bumoto. Jose Robert Inventor, RNG News.